Good morning mga ka-PD. So ngayon, i-continue na natin ulit yung segment natin, yung series about sa launching ng mga software, website, mga application natin. So ngayon, dito ako sa computer ko ngayon. Then ipapakita ko sa inyo, mag-share ako ng screen kung paano yung mga gagawin pa dun sa system. Ngayon ko lang din hawakan tong project na to. Ngayon, Monday ngayon. So actually holiday ngayon pero nandito kami ng mga kasamaan ko. um, Trabaho pa rin. Siyempre, may mga dream tayo, may mga pangarap tayo. So, yun. Walang hali-hali din sa amin dahil siyempre kami naman yung mga owner ng company. Yung OJT namin sa ano pa, Wednesday pa kasi pag Tuesday wala rin sila dito bukas. So, tara, umpisa na natin. So, ngayon, game. So, mag-share ako ng screen. So, yan. So, yun guys. Ang una natin gagawin, titingnan muna natin yung project. Power. So, ito yun, di ba? Yung nakaraang pinakita ko sa inyo. Ang una natin gagawin is i-clone muna natin sa local ko. Dun sa repository natin. Sa repository nito. Ngayon, naka-deploy kasi yan dito sa dati naming platform, yung beta pa lang. So, ito yung dati namin. So, ito yung pinaka, ito yung mga app ko dun. Sa beta, may mga app din sila, yung mga, may mga kanya-kanya kasi kami account dito, yung mga developer namin. So, dito sila nagde-deploy ng mga system nila. Ito yung Inky platform namin. Bali, ito yung sa real estate. Ito yung dati pa. So, bawat application, merong application ID, merong master key, tapos may sarili rin siyang database. Ito yung database niya. Pero ngayon, sa bago, wala nang database kasi MongoDB Atlas na yung gamit namin. So, hindi ina-allowed na magkaroon ng mga kanya-kanyang username doon. So, ito kasi, kung gagamitin natin ito pang login sa Mongo Compass, na ma-access to. So, yun yung kagandahan dati sa beta namin kasi ito self-hosted database. Ngayon kasi sa live namin, nag-upgrade na kami ng 1 terabyte na database sa mismong platform namin kasi ini-expect na namin na marami talaga na yung magiging application. So, titignan natin to. So, ngayon, ang una natin gagawin, i-deploy natin yung schema. Yung ito mismo, ililipat natin sa live sa mismong platform na talaga kasi ito beta pa lang. Kasi nung nilaunch namin tong Inco platform, beta lang, internally ginagamit namin sa mga project namin dito sa company. So, kung titignan natin to, login tayo. No connection. Medyo mabagal yung laptop ko kasi ngayon, meron akong ginagawang bootable. Kasi format namin yung isang laptop dito sa company. Pero mamaya pag wala nang ginagawang bootable siguro mas bibilis na to. Ayan. Lagyan natin. Connect. MongoDB. Thank you. Mayroon. Nakakunik ka pala. Thankyou.com. Ano? Ano na pala to? So, iba na yung database. So, beta na. So, beta kasi may doon na kami live. So, yan. So, yung Inco kasi .com namin live na yun eh. So, ito yung database niya. So, doon sa application na yun. So, ito yung mga photos, product. So, yun, schemas. So, ito yung schemas niya. So, ang gagawin natin, ililipat natin to sa live. Pero, di-double check din natin yung structure ng database nito para titignan ko kung consistent din. Tsaka kung ano yung mga hindi kailangan. I-restructure natin to. Pero at least meron na rin namang initial. So,
yun. Punta tayo sa platform Inkyo na. So, ito yung account ko dun. So, hindi pa namin gaano pinapaganda talaga to kasi nga hindi pa naman namin to pinapagamit sa outside. Pero ito rin yung mga next nating ila-launch. Ayusin natin to, papagandahin. So, ngayon, internally muna, yung yung so ito yung mga app ko ngayon dito sa mismong live na platform. So gagawa tayo ng bago, yung eBower. So pag gagawa ka dito, dashboard. So yung parang pinaka-dashboard niya muna. Diyan natin i-set up yung schema. Tapos pangalan ng app, eBower. Tapos, itong application ID, bawat application may kanya-kanya silang application ID. Tapos ma-generate yung master key. Yung master key naman, yun yung pang bypass ng lahat ng security ng platform na to. So, kaya naka-hide, hindi mo dapat siya i-share. So, eBower. Itong application ID, mag-generate to kapag hindi natin nilagyan. Pero kung meron ka nilagay, yun na yung gagamitin. So, sa ngayon, mas maganda, mas gusto ko may eBower na rin yung application ID para mabilis nating i-call sa API. So, create mo lang. So, pagka ganyan, successfully created na, okay na yan. So, back mo na lang. Then, ito na siya. So, tingnan mo yung settings. So, ito yung pangalan niya. Then, ito yung application ID na ginawa natin kanina. Ito naman yung master key. So, ngayon, ipapakita ko rin sa inyo muna yung master key. Pero papalitan ko rin yan. Pwede ko naman kasi i-edit to. Kasi pag pwede mo palitan yung master key mo baka kasi mamaya may na-compromise, may nakaalam. So, mas maganda, ikaw lang nakakaalam. Kung may-ari ng app or developer ka, ikaw yung nakakaalam lang ng master key. So, ngayon, kung paano naman to mangyari. So, di ba nakagawa ka na ng app? Pupunta tayo sa copy natin tong master key. Then, balik muna tayo sa app. Punta tayo sa dashboard. So, ngayon, wala pang naka-user doon. So, wala pa siyang account. So, bagong setup kasi yung app. So, sign up ka muna. So, palagay nating admin at eBower.com yung admin mo. Then, sa password, ikaw na bahala kung anong gusto mo. So, sa akin, kung ano lang muna. Yan. So, sign up ka. So, kasi may nakalagin pa nun. So, sign up ka. Then, sign up na siya, di ba? Then, sign up niya na. Pwede mo na siyang gamitin as yung ginawa mo. So, login mo. So, ito yung mga laman pag nag-login ka. Pero hindi ka pwede mag-modify pa dito kasi hindi ka naka-login as master key. So, mga ano lang to, mga publicly lang na available na ito, nakikita mo yung sarili mong user kasi ikaw yung may-ari. So, pero kung ibang user, hindi mo makikita rin yan. So, ngayon, gagawa tayo dito ng schema niya. So, kung titingnan muna natin dun sa kabilang platform, punta tayo sa kabilang platform, sa beta. So, meron din tayong beta dashboard. Dashboard.beta.enq. So, logout ko muna to. Ay, hindi. Ito na yung product. So, ito yon yung product niya. So, siyempre, gagamit tayo ng mga suggestion din sa kaibigan nating si ChatGPT. So, ito na yung lagi nating ginagamit sa pagpo-program ngayon. So, parang ito na yung parang Google or Stack Overflow natin dati. ChatGPT yan eh. ChatGPT is number 1 yan, di ba? ChatGPT number 1. So, yun. So, ngayon. Tingnan natin muna yung schema niya. So, umpisa natin muna sa product. So, i-review natin to kasi ito yung ginawa ng intern natin. So, titingnan natin kung okay ba. Parang code review bago natin ipa-final launch talaga. So, check natin yung schema niya, edit collection. So, ito yung schema. So, tingnan natin sa mamaya sa IDE.
So ito yung mga mga option ng configuration ng schema. So ang schema ng platform na to, yung ginawa namin is parang siya, customizable. Dito na rin yung mga security sa schema. So um, hindi pa to documented talaga dahil nga siyempre internally muna namin ginagamit. Pero soon, pag ito naman yung ila-launch natin yung mismong platform, ito naman yung i-document natin kung para magamit din ng mga ibang developer or mga ibang mga gustong mag-launch nung platform nila dun ng sarili nilang application din. So, yan yung schema niya. So, i-double check muna natin yung schema din. Maghahingi rin tayo ng suggestion sa ChatGPT. So, i-clone muna natin yung pinaka-repository niya. So, yun. E-commerce. Anong pangalan ng repository na lang? Yung e-bower? Real estate. So, yun guys. Ito yung mga repository nung i-deploy natin. So, real estate seller, real estate buyer, at real estate admin. So, ang una nating, anong unahin ko dito? Clone na muna natin lahat. Basta ba yung bootable ko? CD desktop project. Parang meron na rin ata ako nito eh. Real estate seller. So yan guys, naka-clone ko na. Then open na natin sa IDE. Unahin natin sa sa buyer kasi parang yun yung pinaka-core project. Real estate buyer. So tingnan din natin kung ngayong week, parang ito kasi yung first na application na ila-launch natin. Then, titingnan ko rin kung kaya ba talaga ng every week. So, tingnan natin din ngayon. Kung may mga biglaan din kasing mga meeting, biglaang may aayusin sa mga ibang project namin. So, pero challenge nga to eh. Kung kaya nating tingnan natin kung ano yung hanggang ngayong week kaya nating magawa. Kung basta ang goal dito, ang goal natin dito is mailis na lahat ng mga product. So may makapag-upload na ng mga seller, ma-upload na nila yung mga listing ng mga bahay na ilalagay natin dito. So, yan, start muna natin. So, guys, kitang-kita nyo ngayon ko lang to titinan yung project din na to. So, yan, start. So, yan, install muna siyempre. So, yun, naka-ano pa rin kami. React script yung namin, module bundler. Module bundler ba tawag? Ano ba yun? Yung mga rollback, roll up, webpack, mga sila. Module bundler. So, yun nga, module bundler. So, papakita ko rin sa inyo guys yung pattern ng coding namin dito. Kung paano. Kasi, sa React community, parang dinideprecate na nila yung classes. So, more on na sila ngayon functional. Pero, kami kasi naka-classes, may classes kami tsaka functional. So, depende naman yun kasi, kanya-kanyang coding style naman to. Basta ang goal, para sa akin, wala namang tama't mali. Basta ang mahalaga na, nandun yung maintainable, testable, tsaka yung, yun lang naman, maintainable, tsaka testable, tsaka yung, siyempre, pagka malinis, maintainable yun siya. So, papakita ko rin sa inyo kung bakit may mga classes pa kami. So,
i-install ko na muna. Yan guys, i-run ko na sa local ko. Ngayon, ito yung ano namin, programming architecture namin dito. So, project architecture. Meron kaming, sa React to meron kaming pages, tapos use cases, mga component. Ngayon, ito yung bakit kami gumagamit ng classes kasi parang convenient sa classes na magkaroon ka ng extend nung code mo. So, parang nai-inherit niya na lahat ng mga code nung parent. So, ito yung example sa base. Meron kaming base page. Parang nandito na lahat ng mga logic sa parang so example ito yung base page. So ito yung mga basic na logic namin na lagi namin ginagamit sa mga pages. So kaya parang pag in-extend mo to, hindi mo na ulitin yung mga code. So kaya may classes pa rin kami. Ngayon yung mga component naman namin, ito yung mga inputs. So dito namin nilalagay sa components yung mga inputs. So example yung mga form factory, navbar, so naka-functional yan. Yun yung mga functional naman namin nasa components. Pero pag mga pages, classes yung ginagamit namin. So parang pinaghalo pa rin namin yung class at functional. Ito yung ano guys, yung endpoint. So naka-beta pa siya. Kasi ito yung application ID niya. Ngayon, papalitan na natin dun to sa live. Dun sa mismong API.inc na. So, sa application namin yun dinideclare. So, yan. Huwag mag-compile lang. npm run. So, ililink natin yung mga library yarn link enqueue component. So, yung about sa enqueue, hindi muna natin yan masyadong i-focus kasi hindi pa naman, parang hindi naman yun yung ano pa natin ngayon. Pero, siyempre, may magkakaroon talaga tayo ng segment din ulit na parang 1 week, more on enqueue lang yung topic. Kung paano gagamitin tong mismong um, platform na to. So, itong platform na to is develop naman din namin. Ito yung lagi ko sinasabi na develop namin sa company. Bagal! Medyo mabagal laptop ko kasi may meron akong bootable. May nag-create ako ng bootable. Tsaka yung, siyempre yung OBS din. So, may camera tsaka screen record. So, pero tingnan natin kung ano. So, ayan ang nag-run na. So, ito na yun guys. So, invalidation token. So, ito yung mga ano ang username nito lang? Admin real estate. Admin real estate. So, yun guys, nakapasok na ako. So, ito yung mga parang pinaka-listing ng mga product. So, ang goal natin, ipa-finalize to, then deploy na. Yun lang. So, ililipat natin sa yung schema nito dun sa bago na. Para pwede na natin i-live, guys. So, ano next? So, check muna natin yung code. I-schema muna natin. Yan ang gagawin yan. So, product. So, kapit tayo ng ano dito. Dagdag tayo ng ito test. Dito na lang sa test. So, dito muna natin lagay yung finalize ng product muna tayo.
Kasi wala pa kaming maayos na editing dito sa Inco platform. So, tingnan natin yung schema. Kasi ito yung parang pinaka-structure ng database. So, collection, products, dapat products yan. Products. Kasi nga ano yan? Single, plural, tsaka singular yan. Hindi tayo magaling sa English eh. So, yan. So, ito yung schema namin. May mga ibig sabihin yan. So, ito yung sinasabi kong schema-based programming. Schema-based programming. So, yun yung una kong pinatawag sa ganitong pattern. Pero naisip ko mas magandang schema-driven development. So, may nakita rin akong article na kasi tinignan ko kung existing na ba talaga yung concept. So, existing naman na talaga yung mga ganyan, schema-driven design. So, parang may mga nakita nyo kanina, sinesearch ko kung sino yung naka-invento. So, pero parang hindi pa siya gaanong exaggerated. So, 6 years ago pa yan, no, yung article na yan. Pero iba doon sa syntax na meron na akong ngayon. So, ito yung article na tinignan ko. So, hindi ko naman inaangkin na ako talaga yung nakaisip niya kasi nga may mga MongoDB parse yan naman na talaga yung ganyan naman talaga yun na yung yung itsura. Pero siguro mas dynamic pa, ginawa pa namin mas sariling implementation. Saka mas dynamic pa siya. So, ngayon ito na yung mga nagawa naming kasi kagaya niyan, itong type, ito meron naman din yan si MongoDB tsaka si parse nga to itsura. So may mga iba rin naman yung fields instead na object array. So may mga ibang backend na ganun. Pero sa amin, ito yung syntax namin. So meron kaming default. So ibig sabihin niyan, pwede kang maglagay ng parang global variable. May mga global variable kami kagaya ng crypto, UUID. So parang lahat ng mga nangyayari doon sa field mo is depende sa sinit mong schema. So ngayon yung pwede lang mag-set ng schema, depende may permission din lang din dito. So, depende rin sa kung paano mo i-set up. Pwedeng master key lang or pwedeng may mga certain user ka lang na gusto mong i-set up. Magkaroon naman tayo ng pinaka-full discussion dito about sa schema base. So, pero ito lang yung bibigyan ko lang kayo ng sample basic na. Habang nire-review ko na rin, ipapakita ko na rin sa inyo yung pinaka mga syntax nito. So, ibig sabihin niyan, ID niya type string. So, pwedeng ikaw maglagay ng auto-increment mo sa local or ito, kagaya nito, UUID. So, gagawa siya ng mayroon yung meaning sa unique basta identifying mga ganun. So, set on insert. So, itong option na to, parang kasi pwedeng meron tayong type nung pag-insert, either create or pwede ka rin mag-insert sa update. So, kaya ito naman ilalagay mo option na on-insert mo lang siya magkakaroon kasi pwede kasing pag nag-update ka, possible na mag-trigger din to. So, magkakaroon ng error kasi may existing ID na. So, kapag nilagyan mo na ito, mawawala na yung error. Hindi niya na i-override yung existing ID. So, ito namang write false. So ibig sabihin, parang sa na to front-end implementation na to. Yung write false. So, hindi mo siya dapat, hindi ka mag-create ng write. So, basta may mga ganun, i-extract ako na lang So, same lang din dito sa created at. So, parang, ibig sabihin ng write false, system generated yung gagawa. So, type date. So, default ganun din. Meron din siyang global variable na date ISO. So, kasi kanya-kanya kasi tayong implementation na dito eh. So, pwedeng yung created at, pwedeng gusto mo, ang naming mo, ganito, underscore, instead na capitalize. Or camel case, di ba? So, at least, pwede pa rin ikaw mabala na kung anong gusto mong default ng mga gusto mo. So, kaya nito sa created at, set on insert lang siya. Pag dito naman sa updated at, kapag every time na may ina-update yung product mo, sinesave niya rin yung current value nung date. So, pero ibig sabihin niyan, wala siyang set on insert.
ibig sabihin lagi niyang isi-set yan. So, lagi siya magti-trigger. So, i-override niya lagi yung value nung updated at. So, kung titingnan nyo, ang nakalagay naman dito value instead na default. So, itong default kasi, ang ibig sabihin nito sa implementation namin sa schema, kapag wala kang nilagay sa front end mo na value, kukunin niya tong value nito. Pero dito naman sa updated at, kahit na may pinasa kang value dun sa front end mo, i-override niya lang yun. So, yun yung pinagkaiba ng default tsaka value. So, ngayon, ito naman yung ECL. So, may mali pang, ito pa, lumang ano pa namin to implementation. So, sa bago naming implementation kasi, itong ECL, ito yung access control level nung bawat data. Gumagawa siya ng sarili niyang object din to, pero may sarili siyang value. Ngayon, ito yung security ng bawat data. So, ibig sabihin, itong read. Yung current user, so, ito yung global variable na ngayon ng user namin. So, user.id. Tapos, so, ibig sabihin, kung sino yung gumawa ng data ng products, itong asterisk, ang implementation namin dito, ibig sabihin, yung authenticated user. Authenticated user. Ngayon, ito naman, user, so lagay tayo ng $sign. So, global variable, yung current user na nakalagin, kukunin niya yung ID, siya yung may karapatang mag-read. So, pati rin yung public na authentication user. Ngayon, pag sa write naman, so, yung gumawa lang, siya lang yung may capable na mag-write. So, pwede rin tayong maglagay dito na si admin, kung anong rules, na may capable siyang mag-write din ng data na yon. So, example, i-delete niya, ganun. So, sa kanila nga muna natin to setup. Pero sa currently ngayon, kung sino yung gumawa ng data, siya may capable na mag-edit, update, delete. So, ito yung sabihin niyang write. So, ngayon, lahat naman, basta ito kasi public, pwedeng mabasa rin ng ibang user. So, offer. So, tingnan natin itong ibang ito yung parang mga madalas sa mga data natin sa lahat ng mga table natin, yung mga collection tawag natin. So, offer, ito, titignan pa natin to kung para saan to. Offer, kung sale, rent, okay, parang inam to. So, offer type. So, titignan natin dun sa pag-create ng data muna. Seller.ebauer. So, tingnan natin kung para saan yun. Admin at real estate. Ano yung seller lang? Seller? Password, same. So yun, okay na yung ano ko, bootable. Yun, medyo bumilis na yung laptop. Kasi wala na yung bootable. So, check muna natin tong offer. Sa category naman, so, category, ha? Yung category dapat ano to full ano siya. So ito yung mga ano natin. Dapat may sarili tong class. So kung ano siya, dapat hindi siya string. So dapat yan categories. So ito yung iayusin natin. Bernardo 03 mapagmahal.
Ayan. So, ito yung pang-seller. So, may sarili siyang dashboard. Ngayon, manage property. Property list. So, ito lang din yung land manage property. Same lang yan, no? So, ito yung mga list niya. So, pending, hidden, rejected. So, ito guys, mobile version. So, ito yung parang pinaka-pattern namin. So, pwede ka mag-delete. So, sale, kung sale siya o rent. So, ito yung parang pinaka-posting ano niya, form. Kung anong type, condominium, commercial. Ito na raw yung final. Ito na. So, sale, rent. So, itong seller muna yung pinaka-finalize natin. Pero, i-ready na rin natin sa front end. Para itong seller, pwede na nating ma-deploy agad. Then, paparegister na natin yung mga seller natin. So, currently, may dalawang seller na gagamit na dito. So, sell or rent. Either sell or rent. So, offer type. Dalawa. So, custom siya na ano. Agriculture lot. Commercial. So, parang ito yung mga ano niya. So, okay. Sige. Try natin tong i-generate gamit yung form factory nung input. Tapos ito yung thumbnail. So, testing na tayo. Title, description, bedrooms, floor area size. Okay. So, yung parang pinaka-input niya. Tapos ito, indoor features. So, ito yung mga tawag dun sa condo, yung mga yung mga may mga gym, mga ano, yung mga swimming pool. Ang tawag sa ganun dun? Yung sa mga condo. Accommodation ba yun? Parang mga ganun, nakalimutan ko yung tawag. Yung mga parang benefit sa condo. Ha? Hindi, meron pa. Meron pa siya yung ibang tawag. Binabayaran mo nga rin yun sa ano eh. Miscellaneous ba yun? Parang ganun. Miscellaneous. Basta parang ganun. So, ito yung mga ano niya, outdoor features. So, swimming pool. So, parang tagging lang naman to. So, ito yung pinaka ano niya. So, yan, simple lang guys. So, tsaka na muna natin papagandahin talaga. Nag-log out siya. So, yan. So, ito yung pa-finalize natin siyempre para papagamit na natin agad. I-finalize lang natin yung schema. So, kagaya nito dapat ito. Categories to. Categories. Then, ang type niya, point. Ilang categories yung pwede? Category ko. Pointer. So, pointer na muna natin. So, pa-generate tayo kay ChatGPT muna ng basic ng schema ng e-commerce. E-commerce database schema structure. So, yan. So, ito yung database diagram ng ano namin. Category. So, isa nga lang. Category. Isa lang. Category. So, category. Pointer lang yan. Tapos itong option, dapat dynamic yung category natin. Required. Required ba yung category?
subcategory. Yung subcategory. So, I think di natin kailangan. May subcategory pa siya. Kasi doon na dapat natin sineset yan sa category. So, yun yung mga ayusin pa natin. Offer. Ito kung anong type siya. Hindi ba dapat type? Kung rent or sale? Palitan ng type ano, dalawa lang natin sa distribution. Sell tsaka rent. Offer type. Tapos based dun sa offer type na yun. So, yun yung mga finalize natin. Offer type. So, pwede naman kasing type na lang siya. So, tingnan natin kay ChatGPT. Ano kayo muna tayo? So, yun guys. Break muna kami guys. Break muna kami. Mag-lunch muna kami. Babalik ako ng mga 1. Tutuloy na natin yung ano. Yung programming session. So, bye guys. So, yun guys. Tapos na kami kumain. Back to work. Sa permission naman. So, ito na muna yung ano natin guys. Base yung ano. Parang pinaka initial schema muna natin. Kasi review pa naman natin to eh. So, ito yung mga permission guys nung system natin. Ano to? Sa ngayon, gawin natin. Wala muna tayong restriction. Kasi wala pa naman tayong mga rules. Sa delete, bawal dapat mag-delete. Wala muna tayong delete. Ganyan yung pagbawal. Create, get, find, update, delete. So, okay na muna yung initial natin sa properties. So, gawa na tayo dito sa Enqueue dashboard. Dito na tayo sa Enqueue dashboard. So, dito tayo sa isang ano muna. So, wala tayo pang create kasi nga, hindi tayo nakalagin as master key. So, para mag-login ka ng master key dito, ito yung ginagawa dito sa, na tayo sa platform. So, ito yung ginawa natin kanina, di ba? So, ito yung master key niya. Login ka. Tapos, yung password kanina, admin at eBauer.com. Tapos yung password ko kanina yung ginawa. Login. So, may lalabas na create collection dahil nakalagin na ako as master key. So, sa create collection, pwedeng gumawa ka ng properties or i-paste mo na lang to yung ginawa natin dito sa local. So, click mo lang advanced tapos yan. So, yan. So, di ba? Meron ka na agad properties. So, na-create na siya dito. Kanina wala yan. So, pag ano ka, so ito na yon. Ito pa lang yung parang basic na base sa schema nag-generate na agad siya ng form. So, ganun kalapit yung platform na to. So, ito yung complete address, condominium, property type. So, ngayon, so itong created by, tingnan natin parang walang nakalagay doon na ano. Created by target users. So, yan. Hindi siya nakikita. Status, pending posted. So, floor area. Floor number. Kung ilang floor yung bahay. Bedrooms. Kung ilan yung bedrooms. So, yan. Floor area.
So, medyo nilis ko lang muna yung ano, yung mga form. Kasi dynamic naman to eh. So, depende sa magiging feedback muna natin sa gagamit. Kung ano talaga yung mga need talaga nila. Kasi, ang alam ko, yung kumuha sila ng idea sa Lamodi. Pero, yun nga, tinanggal natin yung mga hindi mo, parang tingin natin na hindi pa need kailangan, na hindi pa muna ganong kailangan talaga. So, yan, nakapag-generate ako ng properties. Ngayon, ito yung pinaka ano eh, dashboard admin. So parang ito yung dito namin sineset up yung collection. Ngayon, ang gagawin natin itong ito na yung parang pinaka seller. So dito na i-connect na natin yung schema. Dapat magiging customize na siya. So maganda na siya tingnan based dun sa schema. So i-customize natin ito. Gagayahin natin to. So, ito yung thumbnail, tapos yung mga photos na ilalagay niya. Testingan natin. Wala mo. Nangyari yan. Nangyari yan. Oh, ayos ah. So, yan yung isang image. Pero nagiging bilog siya. Nagiging bilog talaga siya lang. Nagiging bilog. Pag in-upload yung image. So, nangyari ito next. Napapatungan. Ito. Pagka ano, kailangan sabay mo siyang i-upload. Parehas. Pag isa-isa na nakapatungan siya. Okay. Images. Type images na lang natin, no? Images po marami. Pag marami. Dami natin images. Tapos pwede siyang burahin, no? So that may images dyan. Tapos pagka-thumbnail. Tapos tingnan natin. Ang ganda nga may crop pa to eh. Ayan. Ano ka sa yung cracker? Oo, pang crop. Pero sa ngayon, okay na muna rin yan. So yan guys. Coding na tayo. So, real estate buyer. Sa ano muna tayo? Seller muna tayo. Real estate seller. Yan, install. Start na natin yung code sa seller. So, ito na yung ano ko, properties ko. So, ayusin natin yung itsura. So, dun sa gawin lang natin yung edit. Dito na tayo edit. Sa photos. Gawin natin tong images. Diba? Dynamic yan guys. Pero hindi pa implemented dito yung mga photos. Kaya yun yung gagawin pa natin din. Pero try natin gumawa ng data.
kung gagana yung created by. So ito required daw. Thumbnail is required. So upload tayo. Nangyari yan, itong malupitan. Save. Save na yun. Tignan natin edit. Meron na. May user na. So delete natin yan. Kasi naka-master ako. Master kaya ako kaya hindi gumagana yung permission niya. Bypass niya yung permission niya na pwede mag-delete. Pero dapat bawal. Yan na. So na yan guys. So sa dashboard, meron siyang isang properties. Dashboard properties. So i-connect na natin to dun sa bago nating app ID. Log data URL. So yung app, papalitan na natin ng live na. So api.enq, i-power yung app ID niya. Yan. Hindi natin kailangan mag-login as master key dito. So, ito na natin. So, siyempre, una, ayusin na natin yung logo na ito. Okay. So, punta tayo sa Facebook. Andun yung logo eh. Pinapaayos ko pa yung logo sa kapatid ko. Tsaka dun sa UI UX namin. Logo.svg. Ayan. Yan ang muna. Pero papaayos pa natin yan ng malupitan. So, dito. Paste lang natin yan. Logo. Hindi right. Click natin dito sa... diba? Ayan na agad. Diba? Nandun na rin eh. Kaso parang magkaiba ng grade color to. Seller. Tingnan natin yung color na ito. Ganda ng color na ito. Try nga natin kunin. Kasi ito dapat yan eh. Kunin natin yung color na itong... Tapos ito yung kung yellow, no? Ang maganda yung yellow niya. Ano color? Speaker.
Color picker. Ito. Dapat ito yung primary color niya. So, punta tayo dito sa source, CSS, variable. Ayan, cyan. Ayan. Tapos, gawin natin primary yan. Tapos, yung yellow niya. Kunin din natin. Ang ganda yung dark. Ang ganda yung dark. Yellow. Yan. So, tingnan natin kung yung bago. Refresh. Compile pa. Mag-compile lang. So, ang una nating ipa-finalize, yung seller na muna pala. Yan. Natin. Sobra namang liwanag nyan. Sobrang liwanag, guys. Sobrang liwanag. Adjust natin, adjust. So, try natin kunin to. Masyadong liwanag eh. Masyadong maliwanag ang buhay. Pero maganda nito kasi madali namang adjust. Ito yung color picker. Natin to. Ayan. Variable. Cyan. Testing ulit. Sky blue. Ito green. Oh, di ba? Maganda na. Yan, okay na siya. Bagay na siya. So, palitan na natin yung title. Bauer Seller Portal. Tapos dito na rin lang yung ano, no, sign up ng seller. Dito na rin. Mismo sa bayan. Ano dun sa buyer? Para apply sa Mag-apply siya ng seller. So wala na to yung register dito. Sa seller, no? Dun sa mismong i-Bauer. Seller.
Tatagalan na natin ng sign up. Login lang siya doon. Lagi din ako sir. Lagi din sir. Kasi hindi sir ko na kasi Nag-sign up. ni sir dati. Kasi bundo kasi na yung mga nagpaparos dun sa iba, dun sa mismong real estate, hindi maging seller. Kaya ganyan na natin ang sir. Pero kung talaga talaga sila. Rekta na. Rekta. Dito. So, pwede rin sila mag-sign up dito. Pwede nating gawin. Ang ano kasi nun, para hindi mag-doble yung account, no? Doble yung sign up. Meron din dito. Balik ko apply sa sir. Mag-apply sila dito. Kumbaga sir, nakalagay na sila dito sa mismo nakapag-create kasi sila ng account dito sa mismo system na to, yung sa ibang web. Tapos mag-apply ka sila sa so isang account na lang sir. I-improve lang ang seller. Tapos kung ano naman sir, kung talaga seller sila, may talagang buhat sila. Pwede natin pa-applyin na sila dito, no? So guys, to Bauer seller register. Cellphone ganyan. Seller registration. Seller registration. Yan, okay muna yan. Sign in. So, admin@ebauer.com. So, yung account ko lang muna. So, chinecheck nyo muna kung may seller o hindi. Name. Chinecheck. Ito. Dito. So, bypass na muna natin to guys. GPT lang yan guys. GPT is number 1. Ano ba? Sagad. Dito. Same lang din. Oh, di ba guys? Napasok na ako, di ba? So, sa dashboard, kung ilang properties niya. Mayroon siyang dashboard. So, ayusin natin yon. Dashboard. Gawin natin dynamic yung dashboard guys. Kasi itong dashboard, dynamic to. So,
Hindi, sige, ano na muna. Ah, add widget. Sige, tsaka na muna natin ano yun yung dashboard. Skip muna natin yan. Dito muna tayo sa properties. Kasi may error na siya eh. Dahil properties nga yun. Gawin natin. Schema base pa rin natin. Kasi ito yung properties ko. Diba? So, dapat maging ganito yan. Dun sa app. Ay, dun sa main. Main. Gawin natin. Sa main na muna pala. Properties list. Gawin natin collection. Collection. Dot properties. Select. So, ang gagawin natin guys, kapag type daw na enum dito sa input factory natin, customize tayo dito. So, kapag enum siya, input select. Input select. Yan. Natin kumuha na. Oh, diba? Gano'n na agad oh. Tapos, offer. Ito. Sakop niya yung buong ano. Ay, pag-cellphone naman kasi, solo lang yan. Pero ang pangit ng pagsa. So, edit natin yung schema. So, yun yung sabi ko sa inyo guys na schema base. Kaya mabilis. So, edit natin yung column. Call. Gawin natin call 12. Then, pag ni-refresh, oh, di ba? Bumaba na. Pabilis ang schema base. So, ganun lang gagawin natin guys. So, dito sa complete address, sakupin na rin natin yan. Complete address. Call equals call 12. Oh, di ba guys? Oh. So, ito, may sarili na siya. By default kasi, naka-ano to, 3x3. Pero depende na nga rin din sa, ano mo. Kasi ang ano naman natin ito, cellphone eh. Sa priority naman natin cellphone. Pag cellphone kasi magiging 1 na agad yan. So, magiging ganyan na yan. So, ang gagawin natin, ayusin natin to tapos okay na. Tapos na agad yung seller. Papalagyan na natin ng mga totoong mga images nung ano, ng mga properties para naka-ready na. Para pag pumunta naman na tayo sa buyer, sa buyer, maayos na, may mga data na talaga. So, yan. Tapos na agad guys, di ba? Parang mga ilang oras ko pa lang to ginawa. So, inayos ko yung dito, di ba? Gumawa ako kanina. Tapos, kaya mabilis na kami nag-develop dito. Kasi itong mga to guys, nakaloop lang yan. Based sa schema, magbabago siya. So, kaya nag-generate, nag-iiba din yung UI. So, depende na lang kung may customize ka. So, building size. So, ito mas maganda kung
Tingnan natin yung pinag-upihan natin. So, di ba, sakop niya yan. So, mas maganda sa mahaba na rin to. Try natin. Kasi madali naman siya ma-edit eh. So, palagay natin yung ano man yan. Property type. Property type. So, ito yun, di ba? Call. Call. 12. Testing lang natin. Kung maganda pa rin. Okay pa rin naman, di ba? Di ba? Malinis nga siya eh. Property type. Para pwede pa tayo magdagdag ng marami dyan. So, ngayon, pag nag-mobile, ganyan yung itsura niya. Di ba? Tapos itong building size. Pero, dalawa yung building size ko. Check natin. Baka yung level lang. Building size. Land size yung isa. So, itong mga to, uupuan pa to namin nung kasama natin dito kung ano yung mga kailangan po. Kasi dynamic naman yung form natin eh. So, mabilis lang tayo makapag-adjust. So, yan o. Kanina di pa building size. O land size na to. So, yan. Floor area. Kung ilang floor. Hindi. Floor area. Kung ilan yung area ng floor. So, dapat. So, ito yung mga, ano yun ko pa. Bedrooms, kung ilan. Number of bedrooms, kung ilan yung. Tapos amenities, maganda kung sakop niya na rin yan. Amenities. Call 12. Nakita nyo ba guys kung gaano kalupit yung schema base? Schema driven development guys. Ako naka-invento niyan, hindi joke lang. Di ba? Yan yung nagbabago yung UI. Alas no-code platform na nga eh. Kasi guys, papunta na yung technology natin sa no-code tsaka AI technology na ngayon. Di ba? Status, pending, rejected. So, gawin natin solo na rin yan. Ayan nyo guys, oh. Status. Status. Baguhin ko yung column. Call. 12. Tapos, lagyan natin ng label. Kasi, label. Tapos, pag nirefresh mo, di ba yan? Nirefresh mo, di ba ang bilis? Ano yan? Di ba? Status. So, baba na. Ngayon, itong thumbnail, solo na lang din. Floor number. Maganda yung floor number dito natin pwesto. Building size. So, ito yung mga katitinan pa natin kung ano mas maganda. Dapat nga itong photo sa taas to yun. Dito. Photo agad bago yung title. Tingnan natin kasi madali lang naman bago-baguhin eh. Floor number punta sa floor area. Hindi, dito sa may. Kasi tinitingnan ko rin dito kung ano eh. Parang pag ako gumagawa kasi tinitingnan ko rin paano kung ako yung nagpi-fill up. Ano mas mauna, mas priority, mas maganda. Kung ano yung mas mahalaga. So, example, tingnan natin. Siyempre, ano ko muna title. Pero mas tingin ko mas maganda yung mga images muna sa taas eh. So, dapat sa una yun. Taas agad yung thumbnail. Tingnan natin sa taas to. Over.
Di ba? Tapos dito na lang yung mga photos. Dito na natin dito. Kasi yung mga photos niya, ito, parang maging ganito yung mga images. Ikaw nag-custom nito lan? Ano, sir? Mga images. Kinapi lang nila, no? So, maganda yan. Tapos, sakupin na lang. Huh? Sabagay, dito yung mga images, no? Para isang ano na lang. So, yan. Ito, wala pa tayong custom na photos. So, yun yung kukupihin pa natin. Dun sa form factory. So, floor number. Itong created by, i-hide natin yan. So, gagawin lang natin dyan. Para hindi siya mapunta sa ano. Right. False. Oh, sabi sa inyo guys eh. Kaya nga kahit 1 week, tapos na agad yan. Di ba? Wala na siya. Ngayon ito, floor number, ilalagay natin siya sa may taas ng amenities. Hindi. Kung ano naman, ano mas maganda? Kung floor number, kung ilang floor. Kung ako yung buyer, titignan ko agad kung ilang floor. Hindi po, ano mas maganda? Floor agad o ano yung laki nung ano? Ng bahay no? Kung ilang square meter. Oo, sir, no? Yung laki muna. Laki muna, no? Tapos kung may floor, laki. Tapos kung ano, yung ilang bedroom, bathroom, yun yung mahalaga agad eh. Kung ilan. So, tataas na siya ng amenities. Sa bagay guys, madali na naman itong ilipat eh, kung ano mas okay. So, dito kasi tumatagal talaga ang programming guys. Kasi nga, kung isipin nyo ha, lilipat ka lang, kukode mo na naman. Kunyari sabihin ng client, lipat nyo nga itong floor area dito sa taas ng amenities. So, ikaw naman, i-code mo na naman yan sa backend. Okay, palagi na sa frontend na nga lang. Paano kung may changes ka, kunyari, dagdag ka ng field. So, hindi naman pwedeng back frontend lang yung gagalawin mo. Diba? So, kailangan mo na magdagdag sa database. Kunyari, floor, magdagdag ka na naman ng ibang field. So, doon tumatagal yung development, guys. So, kaya kami, napakalupit. Diba? So, yan. Oh. Kaya nga sabi ko sa inyo, guys, ayaw nyo maniwala, itong platform na itong papabago sa Pilipinas. Eh, siyempre, wala pa naniniwala gano'n, hindi pa nangyayari. Pag nangyari yan, bahala kayo. So, yun, guys. Tapos na, guys, oh. Diba? Tapos na agad, oh. Napalipit. Ang ganda na agad, diba, oh. Agad ko lang yung ginawa. Schema based lang. Ngayon, ito, ay i-copy natin yung ano, yung farm factory ni ginawa nila. Jeff. Tapos dilinisin ko na rin muna rin pala to. Siyempre, mas maganda bago natin i-deploy, malinis na talaga. May mga ibig sabihin kasi dyan, may mga dead codes. So, yan. Tanggal na yan. Kasi unit testing yun. Pero, ito kasing code na to, naka-inherit yan dun. Parang may base code talaga kami. Yung dashboard. Kinapi lang lahat ng mga features niya. Yung kanina yung pinag-copyan ko dito. So, ngayon, copyahin natin yung kanina. Input file 2. So, yun. So, gawin natin kapag ka-images. Yun yung lalabas. So, ito yun guys yung yung input factory. Kung paano siya nagiging dynamic, ganito yung nangyayari dyan. So, dito, magdadagdag ka ng customize mo na type ng input kung wala dun sa default. Kasi ito yung default. Nasa na yan, library na namin yan. Pero kami rin nag-develop niyan. So, ito, ilagay ko images kasi diba images nilagay ko doon. So, kapag images, ito yung lalabas. Pero ayusin pa natin yan. Kasi mas maganda, pwede rin siya mag-edit ng ayun agad diba? So, pag nag-upload ako ng mga images. Diba? Progress pa. Tapos pwede mong i-show yung mga images.
mas maganda, sakupin niya na to hanggang dito. So, para mangyari yan, gagawin natin. Ayan, images. Gagawin natin, call, pag call, ayaw pull. Ayaw pull yan, guys. Wait yan. Pag medium. Sakupin niya na yan. O, di ba? Sakop niya na. So, yan. Tapos, ba't may view images pa? Mas maganda, wala na nun. No? Meron sir. View images. Makakarekta na agad yung mga images. Nakita na rin sir. Para pag-click. So, yun guys, no? Tapos na agad guys, oh. Ang ganda na agad, oh. Pwede na i-deploy yan. Mga lupit. I-testing pa natin to, yung mga input. Tapos, linisin natin. Okay lang naman. Hindi, wait lang. Check ko kung anong branch ako. Kasi ang gagawin natin, papakita ko rin sa inyo yung master. So, pwede akong gumawa ng main. Gagawin ko na tong main. Palagayan natin. Ano yung mga changes ko? Change schema. Tapos, gawa ko ng branch. Get branch main. Tapos, get check out main. So, yan. Nasa main na ako. Tapos, gagawin natin, guys. Para may copy pa rin tayo sa master. Dun sa old code. Kasi linisin na natin to. So, yan, di ba? Paparegisterin na natin dito yung mga seller. Para meron na silang, para may mga post na ng properties. So ito, gagawin natin dynamic din to. Papakita ko sa inyo paano. So ayan guys, di ba? So ito yung dashboard. Ngayon, ang gagawin natin para magkaroon ng laman yan. So ito, baka dito. Tapos, create ka. Collection, properties, icon, yung bootstrap. Tapos yung type count. Yan. Save na, di ba? So, pag pumunta ka dito sa debugger na dashboard. Oh, meron na agad. Dynamic din, di ba? So, pwede pa magdagdag na marami pa dyan. Ano yun? So, tanggalin na natin yun. Yun sa menu. Hindi na kailangan nun. Saan na yun? Main. Menus. Tanggalin na natin to. Yan. So, okay na guys. Yan. Property list. So, ito yung mga property niya. Ngayon, mas maganda dito, linisin natin. Hindi lahat nakikita niya kung ano lang yung mga mahalaga. Kasi masyadong mahaba, hindi na siya friendly user. So, paano naman gagawin yan? So, dito lang din ulit sa schema. Tanggalin natin itong ID, created app, update at. So, instead na write, gagawin natin read naman. Ito, hindi naman talaga nakakita yun. So, yan, testing muna natin. So, pumunta tayo dito. Di ba nakikita yan? Wala na. Maganda kung wait lang. Gawa muna tayo ng sample. Ito pang malakasan. Diba? Kunyari,
ano lang yan, bawal ibenta yan. Pero pwedeng rentahan, di ba? Ano bang title? Sa puso mo. Pagmahal. Price, 150. 150 lang yan, guys. So, yan. Save natin. Type is required. So, ulo. Ano nangyari? Hindi na ano raw yung type. Hindi nag-on change. May mali pa dito. Ano muna natin? Tanggalan muna natin ang required. Pero i-fix din natin yan. Required. Daming required. Sa taas yun eh. Hindi po pala. Tama naman siguro. Type kasi kailangan nyo ng type. Condominium. Hindi, tama naman pala. Gumagana naman pala. So yan guys, tingnan natin. So yan. Thumbnail. Okay lang naman siguro yan. Hindi. Itong mga to, ito yung mga kailangan pa nating ma-interview yung mga gagamit talaga na ito eh. Pero kung ako naman, yun nga. Okay na may thumbnail yan para kahit pa paano nakikita niya na agad. So yung iba na lang yung tatanggalin natin. Photos. Ano pa yung mga nandun? Offer. Tanggalin na natin muna rin yan. Yung title lang muna. Description. Tanggalin muna natin din. Yung price, okay lang. Yung address. Ito, tanggalin muna rin natin. Building size. Land size. Tanggalin muna natin din. Parang ano lang naman yun guys, hide lang. Bedrooms. Floor. Amenities. Year built. Status. Hindi, status. Sige, okay, maganda yan. Ito rin ba? Kita rin ba yung rated at? Magaling din natin yan. Sabihin na natin dyan. Save. Refresh. Boom. Ha? Parang ano? Hindi pa ata na-save. Okay. Kala ko may zero eh. Di ba? Mas less. Na ngayon, pagka-click niya, so, pwede nating i-edit pa to. Kung ano yung mga gusto nating ilagay dyan. Pero sa ngayon, yun na muna rin. Para mas maganda siya tingnan. Diba? So yan, pagkat nilaki yan. Tapos pag gusto mong edit, so yan. Yan. Medyo gumaganda na. Tapos kung ilan yung total mo. Tapos kung gusto mo mag-query, wala pa naman tayo ibang data. So, okay na guys. Ngayon, ano next? Ayusin natin yung upload ng mga photos. Ito. Kasi ito yung mga crucial dito. So, parang ang maganda magawa natin yung ano. Ito, kailangan natin maayos yung uploading ng mga images. So, ito yung i-customize na lang natin. Pero yan na muna yan. As is na muna yan. Pending, posted, reject. Dapat hindi nyo ma-edit to.
Ngayon, ang ano kasi niyan, 'di ba itong status. Kung si admin lang yung gagalaw dito sa field na 'to, may security rin tayong ginagawa dito. So, pero ngayon hayaan i-hide na lang muna natin. Kasi maglalagay tayo diyan ng ano eh. Wala pa naman tayong sine-setup na rules. So, access naman ang tawag doon. Kung gusto nating ano, ganyan itsura ng kung sino lang yung may kakayahan mag-create, update, delete sa field na to. So ngayon, i-hide lang muna, i-bawal lang muna natin siyang ilagyan ng right. False. Para hindi i-edit nung yan. Dito, ayusin natin to. Anong input niyan? Input to yan, di ba? So, edit natin to. Gawin natin yung ano, input images. Tapos, no-edit. Check natin yung code. So, may spinner pa siya. Save. Images use case. Spec pa. So, import images. Ito dapat ini-inject to. Save images. So, check muna natin yung UI niya. So, dito na pumapasok guys yung ano, yung functional component. So, dito kami nagko-functional. So, check muna natin yung code. Ito input. So, ito yung nakikita natin doon. Type. Accept. So, ito yon. Okay lang naman kung ganyan. Name ng field. Change. Multiple. So, may ibang props siyang gustong ilagay. Change value. Loading. So, dito na papasok yung type slice files. So, itong files gawin natin ano? Set progress. Maganda, meron siyang sarili niyang state. So, pag mga ganyan guys, pag may gagalawin akong pa ganyan, ibaba ko muna yan. Gaganyanin ko yan. Tapos dito ako gagalaw. So, ang gagawin ko, tatanggalin ko muna yung lahat para malinis, para mas hindi ako malito. So, yan. Tapos, siyempre andito pa naman yung original code eh. So, para
Yan. Ngayon, ang nakikita ko dito, so punta muna tayo sa UI muna. So, ganyan. Open lang din natin dito sa kabila. So, ito yung pinakamahalaga dyan kasi dyan manggagaling yung input. Type plus yung accept images. Tapos, either pwede nga rin itong maging bagay. Kasi naiisip ko parang pwedeng ano eh. Process. So, ganyan. Ayan. So, check natin yung mga ibang custom ano natin dito sa ano. Yung component. Kunyari input string. Input string. So, ganyan, on change. So, meron pa rin tayong on change. Okay natin to. Dito ako. Pinalilito na ako. Pause mo natin to. Yung component. So, on change, class name. Ano naman yun eh. So, yan. So, I think di na ito kailangan yung build. On change. So, magawa tayo ng class name. So, ito na yan. Tapos, on change value. Yan. Tapos, yung files, gagawin natin. Set progress. So, tignan natin dito. Meron akong code. Ang tawag yan, pilot. Diba? Ang bilis na mag-code ngayon. May mga AI na. So, progress. Ito. Okay natin yung concept nito. Yan. Tapos, loading. Set loading. Bagay, mali pala yung ano ko. Loading. Loading. So, yan. Classes. Value. So, ang gagawin natin, maganda kung save files. Images.
Application ng CodePilot. Baka makuha tayong ano dyan. Change value. Bakit dito nyo lang kinuha yun eh. So, dito, ano tumatagal ito eh. So, change. So, ano natin dito yung ano. Same din dapat yan sa parang input image. Kaya natin makuha ng ano. Save image. Image. Paano yung mga ano? Form factory. Form factory. Find object, save image. Find object, save image, save file. So, dito, meron tayong save image dito. So, yan. Inject niya yan. Ngayon, yung save image. So, gagawin natin. Itong files, gagawin natin paano yung ginawa. Ingest value. Save files. So, ganun. So, ganun nga. So, ang gagawin natin dito guys, gagawin nating array from. So, convert natin yung files to array. Tapos, set loading natin yan. Ngayon, itong option, save image. Save image use case. Wait. So, ito yung progress. Value equals 1. Progress. Value times progress. Kaso, itong kasing ito, wala naman akong object. Ako magiging object. Ba't may object kasi ako dito? Wala akong object.
Object. Wala na to. Hello? 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 Saan ka? Dito, antay ka. Dito. Sa office. Ito tayo magkita. Sige. Pumunta ka na? Alis na ako? Chat mo ako, ano ka na? Oo. Hindi, pagka ano, pagka nasa ano ka na. Alis ka na? Oo, sige, alis na ako. Sige, alis na ako. Bye. So, yun guys, continue na lang natin tong ginagawa natin, ha? Alis muna ako guys, ha? Ayun guys, dumaan ako sa tropa ko. Yung gumagawa ng t-shirt dati, yung PD t-shirt. So yun yung tropa ko Pero na yan. magiging vintage to. Malapit yan. Anong vintage? Ito yung sinasabi ko sa'yo, pag puti, nilagyan mo ng clear. Kahit anong prevent mo, huwag mangyari yan. Yung mangyayari na ilalabas na ganyan. Dapat gray yan. Anong halos na ganyan? Wala ka na ba napansin? May dumi-dumi onte? Dahil sa clear yan. Okay lang yun. Ayun. Okay na yan. Linis pit, punasan ko lang naman nata yun eh, no? Pre, kahit anong punas ko na dyan, di talaga. Okay lang yun. Hindi na ako makati. Nakapagod. Basta ikaw gumawa.